Naranasan mo na ba yung parang humihinto ang oras dahil sa sobrang pagmamahal mo sa ginagawa mo? Meet Efren Bata Reyes, o mas kilala sa buong mundo bilang The Magician. Bata pa lang siya, natutulog na siya sa ibabaw ng billiard table. Walang coach, walang training program, pinagmamasdan lang niya ang mga veterano at doon na niya nabuo ang sarili niyang estilo. Habang ang iba naglalaro para manalo, si Efren Bata naglalaro para matuto. Para sa kanya, ang bawat tira ay eksperimento. At ang bawat pagkakamali ay hakbang papunta sa panibagong progreso. The Magician, Efren Bata Reyes! Sa tingin nyo, bakit siya tinawag na The Magician? Pagmasdan niyong maigi kung ano ang nangyari dito. Kasi may mga tira siyang hindi makopya ng kahit sino, na hindi kayang maipaliwanag kahit ng mga professional billiard players kung paano niya ito nagagawa. Isang klase ng flawless accuracy na nangangailangan ng extreme precision. Kahit sobrang liit lang na pagbabago sa lakas o anggulo ng tako, imposible nang pumasok ang target na bola. Pero alam niyo ang nakakagulat, bago pa man siya tumira, alam na niya exactly kung saan maglalanding ang bawat bola. Mapupunta ito sa posisyon na magiging madali para sa kanyang kasunod niyang tira. O di kaya naman ilalagay niya ito sa posisyon na mahihirapan ang kalaban niyang makashoot sa turn nila. We thought we're luck in the beginning, you know. Until he keeps doing it. And then he's the greatest kicker he's ever been. He is always several steps ahead. Sabi nga ng mga commentators, imposible. Yung mga Amerikano na rin na nagsabi sa kanya na talaga imposible yung mga tirang ginagawa niya na walang nakakalam kundi siya lang. Pero ang totoo, bunga ito ng libo-libong oras ng pagpapakadalubhasa. At yan ang tinatawag na pursuit of excellence. Last time, napag-usapan natin ang pursuit of money, na para sa marami, ito na raw ang pinakamataas na level ng pursuit in life. Pero ang totoo, kung magpapakadalubhasa ka lang ng husto sa ginagawa mo, byproduct na lang ang pera. At syempre, byproduct na rin lang ang prestige, popularity, cool, at happiness. Kasi kapag magaling ka sa isang bagay, people will want to pay you for it. Babayaran ka nila sa serbisyo o produkto mo, o minsan babayaran ka nila para turuan mo sila sa kung paano ginagawa ang kaya mong gawin. Para sa mga taong nasa pursuit of excellence, hindi uso ang pagiging utak talangka na manghihila pababa. Kasi wala silang pakialam sa achievements ng iba. Ang mahalaga lang sa kanila ay kung paano nila tatalunin ang kahapon na version ng sarili nila. Kung para sa iba, ang pwede na ay sapat. Pero para sa mga taong nasa pursuit of excellence, ang pwede na ay parang insulto. Pero tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Huwag mong hahabulin ng perfection kasi sigurado burnout lang ang aabutin mo. Ang excellence ay tungkol sa pag-ibig sa proseso ng pag-i-improve. Like, it's not about being perfect. It's about just every day, one step at a time, trying to be better, trying to do more. Sabi ng mga psychologist, kapag sobrang focus ka sa ginagawa mo, yung tipong hindi mo na namamalayan ng oras, hindi mo na nararamdaman ng gutom o pagod, ang tawag doon ay flow state. Ito ang state of mind kung saan nagmi-mix ang challenge at skill. Ang moment na ikaw at ang ginagawa mo ay nagiging isa. Walang reward, walang fame, walang pressure, kundi purong kasiyahan sa mismong proseso ng paggawa. Kung gusto mong maabot ang tunay na excellence, huwag mong habulin ng pera, prestige o spotlight. Ang habulin mo ay ang pag-improve sa ginagawa mo. Laliman mo. Ang sikreto ng pagdami ng pera nasa paglalim eh. Ang sikreto ng pangarap mo nasa paglalim. Laliman mo doon sa bagay na ginagawa mo. Ano ginagawa mo? Construction worker? Good! Kaya mong malago sa pagiging construction worker. Mula doon sa pagiging piyon, kasi ako naging piyon ako eh. Construction worker, tagahalo ng semento, tagabuhat ng hollow block. Minsan pa nang hanap buhay ko yun eh. Hindi nga lang ako nagkaroon ng skill kasi nalipat ako ng ibang industriya. Pero nakita ko yung mga may skill. Binabayaran sila ng mas mahal kaysa sa laborer. Mismo. Tapos, yung mga may skill, paglipas ng panahon, kabisado na nila yung ginagawa nila, dumami ngayon yung skill nila, nagiging contractor sila. Hindi ka dapat basta fishbowl vendor lang, kundi may kakaibang sarap sa fishbowl mo na hinahanap-hanap ng mga tao. Hindi ka dapat basta mananahilang. Tinitingala din ng mga designers ang linis ng gawa mo. Hindi ka basta salesman lang, pinagkakatiwalaan at itinuturing ka pang kaibigan ng mga nabebentahan mo. At hindi ka basta employee lang, ikaw ang paborito ng boss mo. Laliman mo. Yung tahimik pero tuloy-tuloy. Yung walang yabang pero may disiplina. Kasi darating ang panahon na yung ginagawa mo hindi lang makaka-inspire ng iba, kundi mag-iiwan pa ng marka sa mundo.
At pag dumating ka na sa puntong yon, handa ka na sa susunod na antas ng hierarchy, the pursuit of impact. At yan ang pag-uusapan natin sa sunod na episode.